Ano po bang religion nyo, sir? Sa akin dati akong Katoliko, siyempre yun lahat. Pero sa ngayon, wala akong sinasapya pero nakikinig lang ako sa mga iba't ibang relihiyon. Meron po ba kayong paboritong Bible verse? Yung for God so loved the world that He gives His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Amen. John 3:16 po, no? Yan. Ano bang relihiyon nyo? Catholic. Meron po ba kayong paboritong Bible verse? Wala eh. Ano pong relihiyon nyo, sir? Ako, born again Christian. Born again Christian. Kayo, ma'am? Christian din po ako. Christian din po. Kayo, ma'am? Christian po. Ano pong paborito nyong Bible verse? John 3:16. Ganun na naman ang pag-ibig ng Diyos, kaya binigay niya ang buktong na anak niya. Kung sino man na sumampalataya, hindi mapapahamak. Kayo, ma'am, may paborito po ba kayong Bible verse? Sorry sir, kasi lagi pa lang ako pumapasok sa Christian. Okay po. Kayo, ma'am? Bakit? Ano po bang religion nyo, ma'am? Catholic po. Catholic. Catholic. Kayo po, ma'am? Anong religion? Born again. Kayo, ma'am? Catholic po. Kayo ba? sir? Catholic po. Ma'am, meron ho ba kayong paboritong Bible verse? Wala po. Kayo, sir? Ano po, Roman 8:18. Roman 8 verse 18. I consider that our present suffering are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Amen. Kayo, ma'am, meron ho kayong paboritong Bible verse? Kayo, ma'am? Meron po. Pwede po bang i-share? Ano po, Ephesians 4 verse 16. Commit your plans to the Lord and commit your works to the Lord and your plans will be succeeded. Ano pong religion? JW ako. Meron po ba kayong paboritong Bible verse? Meron. Nasa awit 83:18. Yung nagpapakilala kung ano yung pangalan ng Diyos. Sinasabi doon na ako si Jehovah, yan ang pangalan ko. Yun yung sinasabi na yun yung pinaka-paborito kong Bible verse. Pero bukod dyan, marami din ako mga Bible verse na mga paborito. Katulad ng nasa Kawikaan 22:16, Santiago 1:13. May mensahe ho kayo sa mga viewers. Ano ho bang mensahe niyo? Well, para sa akin, marami naman yung relihiyon sa ngayon. At mismo ako, aminado din naman. Pero, iisa lang yung Diyos. Pero, yun nga, lalo na sa ngayon na pabago-bago yung temperatura, panahon, kumakalat na din yung krimen, yung karahasan, yung gutom. Oo, yung ibang mga tao isinisisi nila sa Diyos. Baka sinasabi ng ilan na galing to sa Diyos o baka sinusubok ako ng Diyos. Iniisip ng iba na yung mga nararanasan natin dito sa sanlibutan kalooban ng Diyos para daw masubok yung pananampalataya natin sa Kanya. Sabi ng Bible sa Santiago 1:13 na hindi masusubok ang Diyos na gumawa ng masama at hindi niya sinusubok ang sin. Kaya malinaw na yung mga nararanasan nating pagsubok, mga problema, ay talagang hindi galing sa Diyos. Kung may mensahe kayo, sir, sa mga manunod, ano pong mensahe nyo? Ayun po sa Bible verse ko yan. Parang ang sinasabi po kasi sa Roman 8:18 is yung mga bagay po na nakapagpayak sa atin ngayon is iiyakan na lang natin soon at mapapalitan yun ng hindi mapapantayan na saya na kasiyahan. Amen. Sir, kung meron po kayong mensahe sa mundo, ano po ba yun? Kapayapaan. Ano pong mensahe nyo? Magpatuloy lang tayo kay Lord lagi, kahit na marami tayong problema na kinakaharap. Kailangan natin talaga magpatuloy kasi wala naman talaga iba magdidikta sa atin kundi si Lord lang. Siguro para sa akin, kailangan laging magkasundo. Kayo, ma'am? Para sa akin, gusto ko lang para sa mundo magbigayan, magmahalan, yun na lang. Napakaganda po. Maraming pong salamat, ma'am. Armor. Dapat ang armor of God.